Samantala, upang bigyan pa tayo ng mahalagang paalala at detalye sa mga magaganap na halalan, makakasama po natin live dito sa studio si Comelec Officer Rosalinda Radin. Magandang gabi po, Ma'am Rosalinda Radin. Magandang gabi din po. Opo, matanong ko lang po, Ma'am, kumusta po ang sinasagawang preparasyon ngayon ng Comelec para bukas? Ang preparations po na ginawa na namin ngayon hong araw ay dinistribute na po namin yung mga election paraphernalias na galing sa Office of the Election Officer, yung EDCBL saka PCBL na gagamitin bukas, at saka yung iba pang election paraphernalias, lalo na yung balota na nanggagaling sa office ng City Treasurer. Ma'am, noong pong mga nakaraang, noong pong unang nagkaroon ng ganitong halalan, yung automated elections, may mga reklamo po sa mga ganitong panahon, bago yung mismong eleksyon, yung hindi pa na itatransport na mga PCOS machines at mga balota. Ngayon po, ay kumusta na po sila, lalo po doon sa mga far-flung areas? Ngayon pong taon, nalaman ko po, ang nagdi-distribute ng aming election paraphernalias at mga supplies ay ang Air 21. At sila ay okay naman sila sa mga distribution. In fact, yung last namin na yung PCOS machine na parang contingency na lang ay dumating kagabi na mga alas 9. Pero hindi yung gagamitin na sa presinto. Ma'am, nakakasiguro po ba tayo na talagang napaalalahanan yung ating mga botante dun sa magiging pagbabago ng mga pagsasagawa ng eleksyon, lalong-lalo na yung mga first-time voters? Ang ipapaalala lang po namin sa kanila na sila po ay hindi na ngayon nangangailangan ng mag-thumbprint. Inalis na po yan sa resolution ng Comelec. Kasi dati-dati, noong 2010 elections, mayroon pa tayong thumbprint taker at nagpa-thumbprint pa ang botante doon sa EDCBL. Ngayon, inalis na po yun. Dahilan, madali naman pong malaman ang thumbprint ng isang tao dahilan mayroon na tayong tinatawag na biometrics. Indelible ink, hindi po itatanggalin ito. Kasama pa rin po yun, dahilan yun po ang ebidensya na ang botante ay either nakaboto na kung mayroon ng stain ang kanyang four fingers o kung hindi pa, kung wala pa, so pwede pa siyang bumoto. Ma'am, doon po sa Caloocan, noong nakaraang linggo, meron pong report na di umano may mga ilang staff ng ilang partido na pumapasok sa Comelec office para rebisahin yung mga voters list. Ito po ba'y legal o pinapahintulutan po ba ng Comelec? Kung pinapahintulutan po ito, hanggang sa anong pagkakataon na hindi na po pwedeng galawin yung voters list para hindi ito matamper? Ang voters list po naman kasi expected na nandoon na sa polling center at nakapost na pursuant sa calendar of activities ng commission at saka sa resolution na as of January 15, dapat yon nakapost na. So, pwedeng doon na lang dapat sila na tumingin. Pero kung siguro mayroon pa silang mga malaman na mga pangalan na hindi siguro nila nakita doon, siguro okay naman natitingnan kasi for transparency. Ayun po. So, ma'am, ano pa po yung mga gusto nyong ipaalala para sa ating mga botante? Dahil po bukas, maaga po yata magbubukas ang botohan at medyo late na, hindi katulad nung nakaraan na alas 3 lang magsasara yung mga polling precincts. Ang paalala po namin sa mga tao ay hinihikayat po namin, we are encouraging them to come to the voting center as early as 7 o'clock once the voting starts, and do not come na gabing-gabi na. Dahilan ang Pilipino kasi, as we have that character ng manyana habit, na kung minsan gusto natin nagpapahuli at kumpul-kumpul tayo niyan sa polling center. Mabuti na yun na boboto tayo na hindi pa masyadong heavy ang mga botante. Kayo po ba may nakaboto na? Siyempre naman, pero para sa bukas hindi ako nag-avail ng voting. Hindi po namin pwedeng malaman kung sino mga binoto nyo, ano? Lalo na po kami, dahil taga-Comelec kami. Okay, maraming salamat po, ma'am.
Maraming salamat din po. Mga kaibigan, si Comelec Officer Mrs. Rosalinda Radin live dito sa studio ng PTV News Center.